Ang nangyari kasi doon pang, imbis na mainis si Putin dahil hindi marunong maglagay ng headset si Bongbong Marcos, putang ina natawa siya. Para bang para bang Actually, para bang kuya, mas tatanggapin mo kung he's just a kid. He's just a nipo baby. So, yeah, I can wait. merong cute na hindi kasi alam yung ginagawa, kaya nakyukyutan ka. But this one, he's not cute, he's not a boy, he's an old man, a drug addict until this age, na sinabi naman ng ate mo, huwag kang magagalit sa amin, diba? Na, and Putin knows. Tapos sabi, nakakasinghot ka nga, hanggang ngayon sa edad mo yan, hindi ka marunong magsuot ng headset? He even failed to do it properly. Kasi yung headset na yon nakasulat R, right. Alright. Pero dito sa left niya ginanon. So yung fit nun magkaiba, ang ano nun, ang awkward nun. Talaga ba? However, kuya, lumabas kasama ni Bongbong, nakatabi niya, nasa right. Tama, nung nasa hindi naman siya lefty. Yung sa kanya nakikita, hindi nakikita, meaning to say, and then he put it on his left ear. Kaya siguro na to yung lolo mo si Putin. Parang dun nga sabi, why am I talking to this bunch of clowns here in front of me? Promise, nakakahiyang pagtawanan, pero nakakatawang hindi mo i-discuss. What do we expect next after seeing a sneak peek of what will happen of the events yesterday sa pre-trial na yan? What should we expect next? And Sara showing her new hairdo na it seems sending a message. Well, ako naman I'm pretty confident no na talagang mahirap yung 16. Kahit anong gawing exhibition nila, hindi talaga nila kaya yung 16. Kasi nga, I'll go back to the numbers and the text of the Constitution. 16 talaga ang hinihingi doon. At meron na silang 13. Okay? They need another 3. Sino ba yan? Sino ba dyan sa kabila na 3 ang pwede nilang hikayatin to convict the Vice President? Ang hirap na yan. Mahirap nga yung dalawa nila just to establish, yung isa nila just to establish a 12 quorum. At napakahirap na nga yung 13 nila just to elect the Senate President. Ano pa yung i-convict mo? Yung pinaka-popular at pinaka-malakas na kandidato for 2020. No? Kuya. Because sabi nga, tama kasi sinabi kasi ni Win Gatchalian sa sa press conference niya kahapon din, kuya, na yes, 16 pa rin ang magiging basehan ng boto. Pero tama, kabalikan ko yung sinabi mo na regalo na nila to, na hindi nila pahihiyain lang, aabot sa punto na gusto lang nila talaga mapahiya si VP Sara. Pero ang pinakatunay na dahilan malusaw yung interes ng tao sa paghahanap ng hustisya sa flood control. Yun. 'Di ba? Again kasi kuyang, paano mo hindi pinagtatakpan ng flood control? Kahapon, surprisingly, ang LTO nagganap ng alam mo 'yon, yung mga nangongotong sa daan. Nanghuli, entrapment ng mga nangongotong sa daan. Tapos pinadapa nila ito. Basta big optics yung kahapon. I don't know kung nabalitaan mo yun. Tapos yeah, Sabatuan yun, no? And it was not LTO na nag-aresto. Mga CIDG, mga pulis ang nag-arrest ng LTO personnel na LTO personnel. So again, lalamanin na naman ito ng SONA. And speaking of SONA, nasaan yung magde-deliver ng kanyang State of the Nation address? Nasa Russia. Punta na tayo sa Russia, kuyang. Okay na ba ang lahat sa usaping pre-trial? Punta natin sa Russia. Naririnig mo ba ako? Yeah. Suot mo nga yung headset mo. Naririnig mo ba ako? My God! Alam mo, ang doon, di ba nandun sa dulo ng video si Claire, nasa kabisera siya, nandun siya sa dulo ng table, di ba? Si Claire na lumabas sa isang interview at sinabi niyang dadalhin niya sa langit ang isang Bongbong Marcos. Pinabayaan dun sa gitna na ang hindi alam ang gagawin. Alam mo kuya, bigay mo sa 3 years old yun, alam niya kung paano gamitin. What happened to him?
They were intimidated. Oh, ang galing mo talaga, no? Oo nga, no? You look at the faces of the delegates, even Marcos, no? Some would probably say they were starstruck because, Pam, no? You Kaharap mo si Vladimir Putin. Nasa kanyang kanang bahagi, ang kanang kamay niya, one of the most respected and long-serving foreign diplomats, the most astute, the most powerful negotiator in our current times, Sergey Lavrov. Putang ina, pag yung dalawa ang nasa table, talagang either manginginig ka or you will be frozen to Tingnan mo si Lazaro, yung DFA natin. Tingnan mo si Claire Castro, tingnan mo yung mga pictures, nakaganon sila. Lahat. nawala yung mga angas, no? Oh, pero tingnan mo si Putin. Direkta sa mata ni Bongbong. Nakakunot pa yung forehead na. Totoo, talaga. At saka parang, yung mga, ikaw yata yung nag-post nun, yung mga mata nila, yung tingin nila parang, Tapos ang tinitingnan ni Lavrov, tsaka yung isang aide yung nasa kabila at nasa likod, yung parang yung kamay ni Bongbong. fidgety. Yeah, because these people are very good in high-stakes negotiations, Pam. I mean, Russia is the world's first nuclear power. They have the most stockpiles of nuclear weapons. And the first thing that you do in a negotiating table is look at the demeanor of your counterpart. Lalo-lalo na yung kamay, yung fingers, if they're fidgeting, if they're trembling, yung facial expressions nila, the way their words are being pronounced, no, blah, 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 and everything. So ngayon, talagang napaka-amateurish, no, ng Philippine delegates, no, when I saw it, no. At yun, instead, kasi si Putin, din yan medyo din si Putin, pero alam mo yung tingin ko, he's a KGB for the longest time. He pulled Russia out of the shadows of what was then the United or the USSR, no, the Soviet Union. That's why he is glorified, no, in Russia and in the global south. Pero ang nangyari kasi doon, Pang, imbis na mainis si Putin dahil hindi marunong maglagay ng headset si Bongbong Marcos, putang ina, natawa siya. Para bang Actually, para bang kuya, mas tatanggapin mo he's just a kid. He's just a Nipo baby. So, yeah, I can wait. Hindi, iba din yung laman ng tawa niya, kuyang Parang iba din yung laman ng tawa niya. Sarcastic ka. Hindi siya nakyutan dun sa, kasi may yung merong cute na hindi kasi alam yung ginagawa, kaya nakyutan ka. But this one, he's not cute, he's not a boy, he's an old man, a drug addict until this age, na sinabi naman ng ate mo, huwag kang magagalit sa amin, diba? And Putin knows. Tapos sabi, nakakasinghot ka nga, hanggang ngayon sa edad mo yan, hindi ka marunong magsuot ng headset. Kasi ang alam ng headset, yung ginaganon. And then the body language, no? Makikita mo in the pictures, no? Halimbawa, nagkakamayan sila, no? Si Bongbong Marcos talaga ang lumalapit at nag-e-extend ng kanyang arm, no? To shake the hands, no? In fact, there are some photos na nakikita natin na ang layo nila na si Bongbong ang gumaganyan at si Putin ay hanggang dito lang yung kamay niya, meaning almost fully extended yung kay Bongbong. And if you contrast it during the meeting of then President Rodrigo Duterte and Vladimir Putin and his entourage and the entourage of then President Duterte, parang makikita mo they are in equal footing. At parang makikita mo talaga that Mr. Putin has this sense of profound respect to Digong. a few seconds lang yun, no? Yeah, and you look at the entourage of Digong, you look at the entourage of the Russians, parang ang tingin ng mga Russians sa mga Pilipino noon ni Digong at saka yung kanyang mga delegado ay nasa equal footing sila, magka-level sila. In contrast, itong nangyari with the Bongbong Marcos delegation at saka yung Russian na delegation, andun pa si Lavrov, para bang si Lavrov, tangina.
alis na nga ako dito. I still have so many problems to contend. There's a deal coming up with Iran and the and the US. Parang Actually, the whole time, Kuyang, yun yung lumalabas, nagre-reflect sa mga mukha nung side nila Putin na parang, why are we wasting our time listening to these people? Nakakahiya kasi representante sila ng bansa, 'di ba? At yan na ang pinakarurok ng leadership na meron ang bansa. Tapos yan ganyang klase ng mahinang confidence ang ipapakita mo sa isang counterpart mo naman ng isang maunlad na bansa. Hindi kagaya nung sa atin. Pero pagdating sa titulo, pareho kayo. Pero yung pinapakita mong confidence kasing weak ng pagkatao mo. Nakakahiya po yan. Kasi makikita mo doon yung he was struggling for some seconds na hindi mo pwedeng i-brush off kasi tumagal ng ilang segundo. Merong isa doon, hindi ko ma-identify kung sino siya. Nag-attempt na tumayo sa delegates ng Pinasa. Nag-attempt na tumayo para sana tulungan siya. And Claire Castro, ang pinakatulong lang niya yung tanawin siya. 'Di ba? Kasi nasa dulo nga siya. Halos tanawin niya kung okay nang naisuot. Tapos meron, I think, pangatlo from Claire Castro, nag-attempt na tumayo hanggang sa na ni Marcos kung paano isuot. Pero there are some photos now that are circulating na he even failed to do it properly. Kasi yung headset na yon nakasulat R right. Alright. Pero dito sa left niya ginanon. So yung fit nun magkaiba, ang awkward nun. Kasi nga yung AirPods, 'di ba, pag baligtarin mo yung right and left, awkward na mahuhulog yun ng pusa because it should fit the left and right orientation ng tenga mo. Talaga ba? However, kuya, lumabas kasama ni Bongbong, nakatabi niya, nasa right. Tama, nung nasa hindi naman siya lefty. Yung sa kanya hindi nakikita, meaning to say, and then he put it on his left ear. Kaya siguro na to yung lolo mo si Putin. Parang dun nga sabi, why am I talking to this bunch of clowns here in front of me? Promise, nakakahiyang pagtawanan pero nakakatawang hindi mo i-discuss. Di ba? Alam mo, kasi alam mo yung okasyon na yon is actually an ASEAN-Russia dialogue, no? It's been going on for I think 30 years already, no? And him being the chair now of ASEAN, si Bongbong Marcos, nakipag-bilateral meeting si Mr. Putin sa kanya. And I was even surprised na nandun si Mr. Lavrov, no? At hindi yung low-level minister lang niya. But then again, alam mo, tiniis na lang ni Putin na ganun eh. You know why? This is sending a signal to the US. Because alam ni Putin, natuta ng Amerika si Bongbong Marcos, andito yung mga EDCA sites, andito yung... So parang iniinis na lang rin ni Putin itong si Donald Trump at yung mga Amerikano. Yung tuta ninyo sa ASEAN, nagbi-meet kami, tapos ngayon binigyan pa niya ng ano ba yun, yung aso, bigyan mo ng... sorry to say, no disrespect, because I think there are 25 Filipinos being detained somewhere in Russia because of immigration questions, immigration cases. Parang nakipag-deal ata si Bongbong Marcos at probably mai-release yun ng Russia. I don't know if it's true. If it's true, then all good, no? Mayroon ding magandang dulot ang pag-meet nila ito. But from the geopolitical perspective, maliit lang yun na concession ni Putin because we do not know now ano yung kapalit na hiningi ni Putin. Because as you understand it, Russia is the most sanctioned country in the world by the US and the collective West. Ngayon, paano ngayon yan? If you have economic deals with the Russians, paano yung Amerika na nakasanction? And they are threatening and they are sanctioning yung secondary sanction na hindi ikaw ang sinasanction dahil hindi direct, pero pag nakipag-deal ka with Russia or China na or Iran na may sanction, isa-sanction ka rin. So paano yan gagawin? Tapos inibita pa niya for November summit, ASEAN summit dito sa Tapos may warrant si Putin, di ba? Ayun nga, parang doon mo makikita yung lawak na pinag-ipan ba to? Yung sasabihin, yung mga gagawin, di ba? Tapos kuyang dito may tanong kanina, hindi ko lang din mapalagpas.
Si Floren Carlo yung nagtanong eh. Asa na yung tanong niya? Well, Floren Carlo is asking, nung bang panahon na nasa pwesto tayo, ito, wala ba kayong briefing? Bakit kapag nasa international venue palaging nagkakalat? Meron po. May briefing po. Pero yung ngayon nga kasi, hindi na siya napapaligiran ng mga taong, kasi in fairness naman to us, nakinig siya ng kahit papano nung mga unang weeks. Kasi nga bago kailangan mo magpa-impress kay, di ba? Kailangan tama ang gawin mo. So nung nakita niyang hindi na niya kayang mag-pretend, nilaglag na niya yung grupong yon. Tapos yung pinaligiran niya ang sarili niya ng mga taong mga may pansariling concern, hindi yung mga taong yon wala namang concern talaga sa kanya. Kaya nagkakalat. Kuya, meron nga siyang last piece na binabasa mo na lang halos, nagkandabulol-bulol ka pa. Di ba? Nandun yung realization tuloy talaga ng grupo nila Putin na parang, ano ginagawa natin? Nagkarap itong mga taong to. Kung pwede nga silang mag-side comment ng, sabihin na natin, dialect nila na hindi kayang interpret ng kung sino. Di ba? Baka nagsa-side comment na yung mga yun. Alam mo ano yung Russian word for a drug addict? Ano? Drug user? Narcoman. Narcoman. Oh. Narco. Masculine. Siguro sinasabi sa narcoman. Risky diyan. Narcoman. Get vodka. Vodka shot. Wala ganun. Get the shot. Vodka. Patatas. Da. Uy, may kilala ko Russian ng pogi, ang popogi ng mga... Alam mo, ako, Pam, I went through 3 modules of Russian language, no? I used to be able to write and speak Russian, although not fluently, no? It happened in 2016. Kasi nga, in 2016, dito sa Cebu, merong special accommodation yung agreement yung Russia at saka yung Cebu. I think nga meron pang sisterhood agreement, no, yung Vladivostok at yung Cebu province din. For a chartered flight kasi napakalamig ng Russia in the winter eh. So around November, December, no, may 2 chartered flights direct to Cebu. All Russian tourists, no. There was a program by the honorary consul of Russia here, no. Shout out nga kung kakikilala pa niya ako at nakikinig siya or napapanood niya ako. Na merong free Russian tourist language class sa mga tourist guides ng Cebu. So ngayon nakita ko 'yon, nag-publish doon, tumatanggap sila ng kahit hindi ka tourist guide, no. So nag-enroll ako doon, no. So natapos ko talaga yung yung 3 modules, around 3 or 3 months ata 'yon. Magaling na sana ako pero alam mo yung language pag hindi mo talaga sinusulat or wala ka nakakalimutan, no? And this was 10 years ago, no? So I barely can remember, a full sentence of Russian, which to me I think, no, yan yung gusto ko talaga, yung Russian culture tsaka yung Iranian, Persian culture, yun talaga, and Chinese, yun talaga, because these cultures, these are ancient civilizations. Yung Amerika, it's just 200 years old. Pilipinas is just ilang taon lang tayo din, no. Pero yung mga sibilisasyon na yan, ang tagal niyan na nandiyan, no. Nagmo-morph lang into another civilization, pero yung foundational yan napaka interesting at napaka dami ng pwede nating matutunan. Actually, ako I did also German language, kuya, sa Goethe Institute. It's tougher than Russian. Actually, and di ba tama ka dyan, kapag hindi mo pinractice, nawawala, nalulusaw. Kung puro sulat ka lang din naman, mawawala din at hindi mo magagamit. Di ba? So, nung natututo na ako, syempre, nandun ang company namin doon, German company noon, na kapag every time na may attempt ako na maintindihan ko, tapos attempt ako na sasagot ako, yung they find it cute na merong isang Asian tone, accent, na trying hard natin na bad way, So, but I always take it as them criticizing me na cute na paraan din. So, nawawala yung confidence mo ngayon na i-practice because
may isang word ka na mabanggit na mali ang pronunciation, i-stop ka na kagad to teach you. Eh sabi ko nga sa iyo, di ba? I don't learn that way na you won't allow me to create or make the mistake tapos i-correct mo na ako. You let me make the mistake and then you should have a very good intention manner of teaching me the right way. Eh sila parang since tropa din yung mga boss. Mali din na yung ang teacher mo is tropa mo. So nawawala yung authority na ito dapat matutunan mo. You just brush it off na parang sabi ko yung after 1 year sabi ko ayoko na nung ginagawa ko tatawanan niyo lang naman ako. Ito, tama no. So yun na yung German. And anecdotally, siguro yun ang nakuha ng mga researchers ng mga Dilawan at Pinklawan sa akin. Kaya nung una akong sumipot Russian spy! Doon ako sa Twitter, nag-trending talaga ako doon na Russia-trained paid China propagandist itong si Ibi Hugalbot. Oh, baka ako naman anong tawag doon sa mga Nazi naman sa Nazi. Oo. So, kasi biglang ang nun kuyang, di ba, China spy, China trained, China ganito. Biglang lumutang, parang doon nga kita na na parang, bakit Russian si Eh, although kilala na kita nung kay Joey pa lang, bakit Russian spy si kuyang? So, yun. Ano pala galing? Wala kasi yung context na yun sa akin. Basta nakita ko na lang natitrend na Russian ka. Russia trained, hindi naman ako Russian. Gusto ko Russian ka eh. Bakit ba? Yan ka na naman eh. Baka nga dapat ikaw ang pinadala dun. Baka si Putin ang na-intimidate sa'yo. Di ba? Tapos ako din, dalhin mo din ako. Di ba? Baka sa akin pa maglambing si Putin. Yun. Can we have dinner? Ay, ganun ba yun? Gawin mo nga tono yun ng Russian yung can we have dinner tonight? Can we have dinner tonight? No, sir, no! In a fancy restaurant. I will buy you frozen fish. Angus steak with French Burgundy wine. Okay? Okay, sir. Ha? Ano yun, no, na? Ano yun, no? Ano yun, no? Niet. Niet. Yes is the. Yes is the. No is niet. Hello is privyet. Privyet? Privyet. Thank you is spasiba. You're welcome is harasho. Ewan, wag na lang tayo mag-dinner, Sir Putin. Kami na lang po ni Ibi. Pag-reserve nyo na lang po kami. So it's very interesting. Yung mga susunod na linggo, especially since Monday, again, meron pa rin ganyan, no? Meron pa rin mga susunod na events. And of course, ready na si Inday. We all see that. Ready na si Inday. And of course, ready ang defense. Ang tinatanungin na lang natin na kagaya ni Music Lover na galit sa akin sa pagiging OA ko, ready ka na ba? Diba? Yung kagaya mo, ready na ba? Na tumanggap ng either ikakapanalo mo or ikakatalo mo bilang isang Pilipinong may prinsipyo. No? Shout out din pala, Pam, no? Kay Attorney Levy Baligod at sa Brave 22. Kahapon po ay nandun sila sa Office of the Ombudsman. Nauna in the morning yung 8 ata for their interview, individual interview. This is actually in consonance with their promise na magpapalabas sila ng individual affidavits. Tapos sa hapon ata or a few hours later, nandun yung 4 with Attorney Baligod na rin na nandun. So patuloy po nilang pinaglalaban, no? Ito, Pam, tama ka. Wag natin kalimutan na nandyan pa po sila. Nandyan pa po yung mga former soldiers na yan. At they are now being subject to multiple cases, libel, cyber libel. So, dapat pa rin natin silang pagtuunan ng pansin. Supportahan, oo. Dahil, kuyang hindi ito matutulog, yung alam nila hindi matutulog dahil tag-ulan na naman. Sila na naman ang hahanapin natin. Masisisi na naman ang maraming
corrupt na politician dahil sa flood control na kanilang ninakaw na hindi nila ibinigay talaga sa tao yung tamang gawa, di ba? Uy, si Music Lovers 1943. Ayan po. Bohol I-follow Lovers. niyo. Hindi, pero ang handle niya Music Lovers. Ang title niya, Bohol Lovers 19. Yung mga taga Bohol po, ganyan po ba ang asal ng isang taong gusto ninyong kababayan ninyong matatawa? That's your second of fame. So, Si Lenny 78, ay si Helen Mediha sabi, "Hi Pam, good morning. Ang ganda mo sa ayos mo na yan." Wow. Oh. Except kay Music Lover, hindi siya happy. German Cat and Russian Spy. What is that? Alam mo yung alam mo ano yung German Cat, Pam? Haircut? Hindi. Bastos na naman siguro itong mga to. Yes, it pertains to how the organ is, how the foreskin Ito is yan, removed maaga pa. doon sa circumcision. No, it's a scientific, it's medical, yeah. Talaga? May ganun? Tuli. German cat is you remove the foreskin. Yung the usual is nire-retain yung foreskin. In German cat, tinatanggal yung foreskin. Hindi alam ni Music Lover 1943 yan. Kasi 1943, ilang taon ka na ngayon. Diba? Hindi niya alam yung cat na yan because he's not. Pero hindi ako German cat, ha? I'm a Filipino cat. Hindi ako German. Maraming salamat po sa inyo. Sa araw na to, wala sa pangalan po ni Marlon Purificacion na wala po ngayong araw at meron pong importanteng ganap na personal. May mensahe ka pa ba, Kuya? Wala na, no? It's a Friday, it's a weekend. Hope, what? Ba't tumatawa? Hindi kasi, tatanungin sana kita kung kayang umabot dito. Kasi ako nga hindi dahil nga sa Hindi mo kaya? yung tiyan ko humaharang. Humaharang yung tiyan ko. Ito po ay naka-stream din sa Great Conversations for today. Siguro yun na lang muna because ayaw naman natin magsawa na lumabas tayo ngayong umaga tapos lalabas ulit tayo later, Kuya. And we'll do another Great Conversations next week, no? And hopefully tomorrow Marlon will be on board na para sa ating weekender na opinions on tungkol sa politika. Yon. Yun, maraming salamat. Ano ang ganap mo ngayon, Kuyang, regard sa ating mga kaibigan sa Hakbang ng Maisog Cebu? Ang ganda ng nyo. Ang ganda ng presentation nyo kahapon nung dumalo pala si Attorney Levy sa HQ ng Cebu tapos pumirma din dun sa wall. Yes, actually, no, we've been meeting with the Baligod couples, no, already, no, since January because they have businesses here, no. Alam niyo naman si Mamalo is based in Baybay Leyte and they have business interest here in Cebu. The Attorney Baligod also has some cases, no. Kasi he's also a practicing lawyer, especially sa mga ombudsman. So when they are here in Cebu, they make time to meet with us, no, for dinner, you know. Noong June 9, pumunta yung couple, yung mag-asawa at ang kanilang June 9? executive assistant. Yes. And you only posted it ngayon? 10 days after? Yes, no. Kasi nga actually ako nga, no, and in fact ito yung sinasabi namin doon sa Maisog Cebu na every time na nandito yan si Attorney Baligod, you can take photos pero wag niyo i-post kasi nga ongoing pa yung flood control hearing noon. Baka makukulayan, no? Even if ano yun kasi nga matagal na kami magkaibigan ni na Attorney Baligod at ni na Attorney ni Ma'am Malo since last year and even more than a year na. In fact, naimbitahan nga kami doon sa ano nila during the campaign kasi tumakbo yung mag-asawa doon sa Baybay Leyte, no? So napunta kami doon. Hinost din nila kami ng masarap na lunch doon. Di ba? So ang sabi namin na wag ilabas, no. Tapusin muna natin yung Blue Ribbon hearing ni Marcoleta para doon na natin i-post, no? So kaya yun na nga, no. Nag-end na ata yung Blue Ribbon kasi nga confirmed ni Erwin na hindi na raw nila ipapatawag, ni Rafi na hindi na raw nila ipapatawag. So sabi ko kay Attorney Baligod at ni Mama Lo, sinabi ko sa kanila na I think it's time na ano na lang. Kasi na-mention na rin kasi ni Attorney Levy doon sa June 16 about the young lawyers of Cebu offering their help. Kasi nga ang Maisog Cebu, meron na kaming Maisog lawyers, no, 7 of them I think. At in fact, nag-oath sila sa Maisog
the same night na nandoon si Attorney Baligod at si Ma'am Malu. Ang ganda And nung yung shots doon, yung Yeah. And in cellphone fact, lang. cellphone, no? At saka yung isang DSLR ni Eden, ni EA, no? Because some of the lawyers actually know Attorney Baligod from way back. Because yung mga abogado nga sila eh. When we say lawyers, nasa anong age group sila, Kuya? Yung lawyers from Cebu, magpapamembro ka dyan, 40 below. 40 below. Oo. So pag beyond 40 ka na, mag-graduate ka na. But technically, you are still a member of the WILAC, no? Yung mga from WILAC na nagmaisog, ang tawag nila sa kanila informally ay YAD, no? Which is actually the reverse of DAI, no? Parang ano yan eh ng bakla eh, DAI, YAD, no? YADs, no? Young Attorneys for Duterte. Well, YAD. at least that's saying na hakbang ng Cebu Maisog is growing its network, Kuyang, at yung network na merong cause, yung merong mga advocacies, yan, no, and congratulations sa inyo. Puntahan niyo po yung page ng Hakbang ng Maisog Cebu, because nung shinare sa akin ni Kuyang Ibi yung link na yon, again, Kuyang, nagkaroon ako ng moment na i-rewind ulit siya kasi ginawa niyo video eh. Yeah. Because it was a video, yung maakyat kayo ng hagdan. And then binalikan ko si Kuyang, sabi ko, oh shit, sabi ko, you look good wearing khaki pants. Tapos yung shirt mo, rust color, rust orange something. Tapos yung shoes mo, beige. Desert. Oh, desert sand color, something. Desert sand chuka boots, yeah. Ayan, ang cute ni Kuyang Ibi. Kaya kahit ayaw ko siyang pinupuri, na ano ko siya, na message ko siya na ano. Oh, di ba? Kaya ayaw niyong purihin eh. Oh, sumasampa sa ano eh. Oh, di ba? Yabang. Hindi maano talaga kayo. Ibibigay niyo sa kanya yung commendation na, "Oy, ang pogi mo." Oh, kita mo nagbablush si Brown Man. Sabi ko kay Pam, sabi ko na sa iyo, Pam, I look good on everything, even wearing nothing. Tapos binalikan ko siya, sabi ko, doon na lang tayo sa wearing everything. Nakakainis yung even nothing. Wag na tayong umabot sa punto ng even nothing. Kung even nothing, Kuyang, I want you wearing only the pulong watch. Hey, merong nagtatanong sa comment section sa channel ko, am I wearing ba daw the classic Casio F91W? Yes, no? This is although it's modern produced, no? Contemporary, pero this is based on the F91W, pero hindi ito yung classic na colors niya. This is one of the quite rare na may gold yung kanyang button pressures, no? Ayoko na. I stopped collecting watches. Ikaw? Ang ganda ng watch mo ngayon, no? Naka-green yung watch face, no? IWC. Shit, what the fuck, man? IWC, Kuyang, pero ICW yung nakalagay. Hindi ko nga alam kung ano eh. Hindi ko nga alam kung authentic kasi alam mo yung mga Japan thrift na mga walang papel eh. So sa Japan, IWC. I don't know kung orig. Pero it gives me the time, the date. Ano yung meaning? Ano ba meaning ng IWC? I wear coat. Ano I ba meaning? I want. Ano daw? Ano ba yung word sa office romance? Uy, bastos ka talaga. Ang aga-aga. Anong problema mo? Wait lang, meron akong si-send sa GC natin. Ano lang kayo dyan? Tambay lang kayo dyan kasi masaya naman tayo. So, wala rin namang ginagawa pa si Kuyang Ibi. May arrest warrant na daw ba si Marcoleta? Yun ang sabi, lalabas daw. Sabi ni Pulong, meron na ring ICC warrant si Nabongo at yung iba pang co-perpetrators. Sabi naman ni John Vic, baka sabog daw si Pulong. Putang ina talaga to si John Vic. Sinagot siya ni Pulong, ha? Sagot na sabi. Ang sagot ni Pulong, ako pa talaga ang tatawagin mong sabog. Bakit hindi? Ayan, Kuya, nga may gustong patunayan. Kasi ang sabi niya, bakit hindi tayo magpa-drug test? Isama mo na yung mga amo mo, pati ang mga anak nila, pati ikaw. Hinahanap ko nga nung tinapos ko, na i-implicate din niya na ba't di mo isama yung anak mo. Yung ganon.
Kaya lang pulong centered on him and the Marcoses, no? Yun yung sinasabi natin, Kuyang, na kapag ikaw pinagbintangan kitang, uy, Ibi, namamayat ka ha, addict ka ba? 'Di ba? Ang isasampal mo sa akin, no, tara sabay tayong magpa-drug test. Yung confident kang alam mong hindi mo ginagawa, kaya gusto mong ipatest ang sarili mo. But look at Bongbong Marcos, umabot pa na dumulog ang mga tao sa Korte Suprema para ibigay mo yung drug test result mo na negative. Because you know na hindi mo mafulfill yun, you know for a fact na addict ka, hindi masisira ka sa tao na alam mong sira ka na. But then again, we go back to Senator Marcoleta, Kuyang, mababanaag sa mukha niya yung lungkot at yung worry din kahit papaano. Nung nagbigay na siya ng mensahe nung hapon nung was it Wednesday or Tuesday na dapat nag-blue ribbon sa venue outside of the outside of Senate. No, may worry siya na meron siyang hindi na fulfill, and of course nandiyan din yung tanong ko to, no, hanggang saan ba dapat ang kailangan na na isakripisyo ng taong nahalal para sa isang katotohanan? Hanggang sa ginawa ni Bato at ni Jinggoy. Sila na yung benchmark eh. Actually, with all due respect to Senator Marcoleta, medyo may edad na rin yung tao. Siguro may mga iniindang sakit na rin yan, no? So we perfectly understand. Pero kung ako lang, ang sukatan is yung ginawa ni Jinggoy. Ang sukatan, yung ginawa ni Bato. Diba? Pero alangan namang si Marcoleta, dapat sana, katuwang nila si Joel Villanueva at si Chis Escudero. Diba? Kasi sila yung medyo mas bata, sila yung medyo may karanasan dyan sa Senado, sila yung dapat sana ay magtatanggol kung ano man yung nais maganap or magawa, no, ng Senado patungkol doon sa flood control projects, no? Na alam naman natin, yan talaga ang unang-una sa kamalayan ng ating lipunan ngayon. Hindi yung impeachment ni Inday, pangalawa na lang yung impeachment. Ang gusto talagang makita, no, ng mga Pilipino ay kung sino talaga. In fact, alam na natin kung sino eh. Gusto lang nating malaman at makita kung paano nila ginawa at sino yung mga personalidad na involved doon. At gusto nating makakita ng ebidensya para, yun na nga, kasi hindi naman natin siya pwedeng kasuhan ngayon kasi presidente pa yan eh. Diba? Immune pa yan eh. Hindi rin natin siya ma-impeach kasi sa kanila na yung lower house kung saan pwede magsimula yung impeachment. In-impeach na nga yan noon, dineclare lang na insufficient in form and substance. Or a show lang ang ginawa nila. Ito lang is katotohanan. Ang mga tao kasi, Pam, ano naman sila eh, they can actually wait for 2028. But they cannot wait na hanggang kailan pagtakpan at mapanagot yung kung sino mang may kagagawan sa historic na pambabastos at pagpapabaya at pagnanakaw. The greatest vice in history in our countries. Kasi kuya, when you say pwede naman maghintay hanggang 2028, that is allowing yourself na babahain ka pa rin ng remaining ng 26, the whole year of 2027. And 2028, even if maupo naman si Inday dyan, hindi naman pagkaupo ni Inday, madedrain ng flood eh. Asikasuhin niya pa yan, mahihirapan pa siya dyan. Maglilinis pa siya again ng dumi o kalat ng iba. Diba? Kaya nga, ang mga tao pwede magantay for as long as mapanagot yung dapat managot ngayong taon na ito. But because of what they did, and because of what they are going to do, again, gagamitin yung impeachment ni Inday para pagtakpan yung flood control scandal. Ang tanong dyan, makakaantay pa ba yung tao? Iipitin nila si Marcoleta. Matatanggap kaya yan ng INC kung saan hindi pa, just recently lang, January 13, 2025, lumabas yung ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, almost 2 million of them, para lang iprotesta ang impeachment ni Inday Sara in the 19th Congress. Pero tinuloy pa rin nila in February 5 of 2025. Ngayon, aarestuhin nila si Marcoleta sa isang plunder case na hindi involved yung government funds because he accepted a contribution which is not yet to be considered as one because it was not made during the campaign. Diba? Yan nga yung sinasabi natin kahapon, demonyo yung mga nakaupo. So, magkakaantay pa ba yung taong bayan?
kung patuloy nila itong gagawin, makakaantay pa kaya yung taong bayan sa 2028? Makakaantay pa kaya? Oo. Babalikan na rin natin yung yung minsan naging topic ni Joey na we deserve what we tolerate. Di ba? Ganun lang yun. Tapos kuya ito, bago tayo magtapos, no, hindi daw ba tayo naku-curious kung ano yung binubulong ni Joel, kina Sen Aimee at kina Sen Marcoleta. But okay, before we answer that, no, yung sa akin is, since eto, nagkaroon ng special session. After the special session, kuya, nagkaroon ng pre-trial conference dyan sa Senate. Nasaan na yung sinasabing threat? Can we now therefore conclude that the threat is the Win Gatchalian Black? Of course, nakaupo na sila so wala nang threat. Wala nang threat, di ba? Tapos ito, yung pagbulong-bulong, because there is somehow a guilty effort for Joel, and of course, Win Gatchalian, nakita mo kahapon, he tried to approach Aimee and the Lauren, di ba, na may alam, tapos makikita mo yung guilt feeling ng, uy, sorry not directly saying sorry. Joel Villanueva to Senator Marcoleta, in-embrace niya pa, di ba, na, tapos hindi mo makikita na may interaction talaga na willing na ganyan lang si Marco. Steve lang, di ba? Yung okay lang, walang ganun eh. Hindi nga lumingon, hindi gumanyan lang. What do you think was he trying to say? Was he apologizing? Probably an apology, maybe an assurance na he will be impartial in the impeachment. Probably humingi ng dispensa na, boss, alam mo, trabaho lang, gano'n? Ganyan, no? So, yun siguro din. Alam mo naman, dami din kontrobersya yan si Joel, no? And in fact, ako nga hindi ako believe dyan ni Joel at ni Cheese, no? Sa pag-post lang natin, ginagamit natin sila in their pronouncements, but we know deep in our hearts na they are opportunists, no? And in fact, Cheese Escudero is a known Marcos loyalist, no? Kasi yung tatay niya, Salvador Escudero, was Agriculture Minister of then President Marcos Sr. So talagang mga loyalista yan sila, no? But again, ganito yung politika sa atin, ganito yung government structure, so we have to live with it unless we again make a profound change in our system of government, the great reset na sinasabi natin, amend the constitution, change the kasi kahit ilang Sara Duterte mo pa ang ilagay mo diyan, isang bad president lang tulad ni Bongbong maglalaho kaagad because the system is designed for corruption to be bred and for the powerful elites to rule. So, yun sabi ni Kael, ini-indoctrinate ni Joel si Marcoleta, pare, iwan mo na INCJIL ka na lang, sagot kita. Pero speaking of Joel Villanueva, ang iba talaga netizens ngayon, kuya, kapag nag-iimbestiga. Pati yung image, yung reflection ng tao sa salamin, sa window, talagang pag zoom mo siya, no? Ikaw ba nag-post nun? O yata nag-post. Billionaire yan Oo. May post pa nga ako kay Joel nung privilege speech niya in 2024. Nung kinall out siya ni Zaldico. Nung very passionate na privilege speech niya na tinawag niya si Zaldico na yung si Dracula ang pinabantay mo sa blood bank. Mr. President, pwede ba yun? Ang kumpanya niya na SunWest. Well, unfortunately, kailangan magkaroon ng challenges ngayon ang simbahang JIL. But then again, you have to keep the faith. Kung ang faith nyo nandun sa pinaniniwalaan ninyong Diyos ninyo, hindi naman dun sa tao, manatili kayo. Pero kung hindi nga nakalinya yung inyong values, principles, and faith dyan sa sinasamahan ninyo, meron naman pagkakataon na pwede kayong humanap ng iba kung saan kayo makakalinya. Hindi tayo para mag-encourage or manghikayat na layasan nyo or something. It's a personal decision at the end of the day. No? Ang alin? Yung ganyan. Kasi may mga tumitiwalag, may nagsasabi, di ba, tinalikuran na nila. May mga nagsasabi. Marami nag-post na from GIL. Well, sa side naman natin may mga criticisms na ginagamit natin yung sinisiraan ba natin yung pangalan ng Diyos and all. So hindi ho ganun yun. Meron ho topic na involve po ang isang simbahan kaya ho na pag-uusapan. Yun lang naman. Yung Catholic Church nga ginaganyan din natin. What's sauce for the goose is sauce also for the gander. So yes, oo. So maaaring ang Diyos ko ay
iba ang pangalan sa Diyos mo, pero iisa lang naman yan. Ganun lang naman. Yon, Kuya, it's a great morning with you of almost a 2-hour session. Maraming salamat sa iyong oras. At sa ngalan ni Marlon, sa ating lahat, happy weekend to everyone. Sana po meron tayong kakainin sa ating hapagkainan mamaya. At kung wala man, pagsubok lang yan at makakayanan natin. Malalagpasan natin. Ang direksyon na ating inilalaban ay para sa ating Pilipinas na puno ng katotohanan, merong pag-asa at safe under, hopefully we pray, under Vice President Sara Duterte, who will soon become our president. Yun. Kuya? Yes, it's a weekend. Ano pa rin, no? Dapat pa rin tayong may panahon at oras sa ating sarili at sa ating mga pamilya. Ibang laban na rin. Again, ang sabi ba, we live to fight another day. Yes. So yun lang yun. And of course, again, congratulations. It was a good one for the defense team yesterday. 1-point defense team. We don't know about how many points ang makukubra ng House panel. So we will see. And let's pray for everyone na ito ay maipanalo. Maraming salamat po sa inyo. Ito po si Pam at si Inday Sara, ang aking presidente. Ibong Hugalbot, gikan sa Sugbo, si Sara Duterte ang presidente ko. Yes.